Yun, magandang araw pong muli sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 6, 2026. Pag-usapan po natin ito pong si Chavit Singson. Napaulit-ulit lang naman po sa kanyang mga sinasabi. Akala naman natin meron pong pasabog kahapon na mangyayari. At sinasabi pang magpapabagsak na daw po ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero katulad po nung narinig natin kahapon, ganun din po yung mga narinig natin sa mga nakalipas na panahon. Pero mas direkta nga lang ang akusasyon niya kahapon sapagkat dito tahasan niya na pong sinasabi na ang mastermind sa mga korupsyon sa kasalukuyan ay ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ilan po sa mga bahagi ng kanyang mga naging pahayag kahapon ay magsasagawa daw po sila ng isang one-time, big-time anti-corruption rally. Nanawagan si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng isang malaking kilos protesta laban sa korupsyon na nangyayari sa bansa matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 National Budget kahapon Enero 5. Ayon kay Singson, hindi na dapat magpatuloy pa bilang leader ng bansa si Pangulong Marcos dahil sa walang direksyon ng mga plano sa bansa at ang talamak na korupsyon na matagal ng problema ng Pilipinas. Nakakatawa, di ba? Look who's talking. Isang tao na meron pong kinakaharap na korupsyon na reklamo sa ombudsman sa kasalukuyan. At hindi lang dyan natapos yan mga tol. Naging mistulang makajos pa ito. Sabi niya rito sa kanyang pahayag, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now. Ngayon, the soonest possible time. Dahil nasa atin ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng pabayaan ng ating Panginoon. I believe in God. I believe in miracles. And I believe in destiny. Wow! Anak ng teteng, bakit nagiging makajos? Itong mga tao na ito, no? Mga Duterte naging makajos. Si Chavit Singson naging makajos. O, pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan, mga tol. Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito'y puro paninira lamang. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung... Anak ng teteng na yan. Bakit mo pa susukuin? May kaso ba si Pangulong Bongbong Marcos? May warrant of arrest ba siya para sumuko? Talaga nga naman, may masabi lang ano? Sumuko sa pulis o sa military, wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, Singit lang ako, nakalimutan ko eh. Alam niyo mga tol, itong si Chavit Singson, bagay sa kanya yung sinabi niya. Sumuko ka. Kasi sooner or later, Chavit Singson, lalabasan ka ng warrant of arrest. Kapag ka umikot na, gumulong na yung hostisya laban sa'yo, inirereklamo ka for graft and plunder. Diyan sa inyong lugar kasi di umano'y ikaw ay ginamit ang iyong posisyon at nagkamal ng malaking halaga ng pera ayon sa akusasyon ng isang kritiko mo diyan sa inyong lalawigan. Kaya bagay na bagay sa iyo yung mga sinasabi mo, Mr. Chavit Singson, na sumuko ka na. No? Pag may warrant of arrest ka na, sumuko ka sa ating kapulisan. At tingnan natin kung ganyan kayo katapang para harapin yung mga legal na problemang ibinabato sa inyo sa kasalukuyan. kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo,
Sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong Dito, inakusahan pa si Anthony Taberna na PR daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dun sa interview ni Anthony Taberna, 4 na beses daw paulit-ulit na sinabi ni Anthony Taberna na mabait ang Pangulo. Kaya sa konklusyon ni Chavit Singson, PR niya, PR ng Pangulo, si Anthony Taberna. Nakakatawa, di ba? Kasi kilala naman natin si Anthony Taberna na kaliwat kanan po ang pagbatikos nito Bumabatikos sa gobyerno, bumabatikos sa Duterte. Ibig sabihin, kung sa tingin niya, yun yung paniniwala niya, babanatan niya. Not necessarily na siya'y tuta ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maganda sanang mapakinggan natin ang kanyang panig dito, no? Kung ano ang kanyang kasagutan sa akusasyon nitong si Chavit Singson na siya po ay PR man. PR man po siya, di umano, nitong si Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Chavit Singson. mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ipinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigan ba? De facto raw. Dahil pinsambuho niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si Kasinungalingan. Humarap na si Martin Romualdez sa investigasyon ng ICI. Kung meron mang hindi inimbestigahan, ayon sa claim ni dating Senador Antonio Trillanes, hindi si Romualdez, hindi ang ating Pangulo, kung hindi si Pulong Duterte at saka si Senator Bongo. Kaya nga masama ang loob nitong si Trillanes sa ICI kasi parang baliwala lang sa kanila yung lantarang korupsyon na di umano'y ginawa ng dalawa. Si Bongo at saka si Pulong Duterte. Hindi pa sila naiimbestigahan na ayon kay Trillanes ng ICI. Kaya uulitin ko, Chavit Singson, kung meron mang dapat mong sabihin na hindi pa iniimbestigahan ng ICI o ng gobyerno, si Pulong Duterte yon at saka si Senator Bongo, hindi itong si Romualdez. former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay Ganito ka-epektibo si Undersecretary Claire Castro. Kasi alam niyo mga tol, kung hindi po epektibo sa kanyang ginagawa o sa kanyang trabaho si Yusek Castro, hindi na ito papansinin nitong si Chavit Singson Pero apektado sila. Kasi alam nila na nakakatulong talaga sa gobyerno at sa pagpapakalat ng mga tamang impormasyon si Yusek Claire Castro bilang Palace Press Officer. Kaya ang gagawin nila, sisiraan nila ito. Palalabasin nila na nabigyan ng posisyon daw sa gobyerno kaya mula sa pagiging attack dog ng iba at kinikriticize daw dati si Pangulong Bongbong Marcos, naging attack dog na daw ngayon ng Pangulo si Yusek Claire Castro. Isang malaking kasinungalingan po yan. Sapagkat nasubaybayan naman po natin kung ano po yung programa before nitong si Yusek Castro sa usapang batas, yung UB. Tama ba? Pagkakaalala ko kung saan kapartner niya naman doon si Sir Rod. Doon makikita natin na siya po ay balancing nagkokomento ayon sa kanyang kaalaman sa batas. Hindi po siya particular na kumikiling kung kanino. Pero syempre, maraming pagkakataon na nakikriticize niya ang Duterte kasi yun yung kanyang interpretasyon na ang mga ito ay lumalabag sa kung ano yung mga panuntunan sa ating lipunan o mga batas.
Tapos palalabasin nyo ngayon dahil nabigyan ng pwesto, naging attack dog na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganyan ang pamantayan nitong si Chavit Singson, dapat lahat ng mga spokesperson sa nakalipas na panahon, bansagan yung attack dog. Patuloy tayo dito mga tol. Inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na manager kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Tama. Hindi raw nagpapakabayani si PBB. Tama yung sinasabi na ito ni Yusek Claire. No, ang totoo talagang makabayan, hindi yung puro salita kung hindi gumagawa. Itong mga to, puro salita, puro dakdak, pero ang katotohanan, yung mga sinasabi nila, back to them O katulad nitong si Chavit Singson, salita siya ng salita ng korap si Pangulong Bongbong Marcos, pero sino ang merong kaso? Siya. Inirereklamo siya for corruption. Salita siya ng salita kay Yusek Claire Castro na attack dog daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lumalabas ngayon, attack dog siya ng mga Duterte. Magsalamin po kayo, Mr. Chavit Singson, para nakikita po ninyo sarili ninyo habang nagsasalita kayo ng mga bagay na yan. BM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng Diba? Ito kasi nag-e-expect ito, nakakampihan siya, bibigyan ng pabor. Yung Metro Walk niya, mukhang may problema ngayong legal at hindi siya pinapanigan ng gobyerno. Kasi kung ano yung nasa batas, dapat doon ang gobyerno. Tapos may hinihinging posisyon ito na hindi na ibigay sa kanya. Pero ang pinaka-apparent ayon sa report ng Rappler ay yung mga proyekto na nagtamasas sila noong 2016 hanggang 2022 under Duterte administration. Na ngayon, hindi nila nagagawa sa Marcos Jr. administration. ating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagtatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, Ay nako, ayun pala yung pasabog ni Chavit Singson kahapon. Ang paghahamon sa debate sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng teteng na yan. Sa tingin ninyo, dapat bang patulan ito ni Pangulo sa isang debate? Ang sagot dyan, 100% no. Unang-una, walang kwenta ang mga pinagsasasabi ni Chavit Singson. Pangalawa, nak ng teteng naman mga tol, yung level of intelligence naman parang napakababa kapag pinatulan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo naman magsalita ito. Tingnan nyo naman yung kanyang kakayahan sa pag-analisa sa mga bagay-bagay. No? Hindi uubra ito. Lalamunin ito ng buho ni Pangulong Bongbong Marcos kapag nagdebate sila. Pero syempre, malabong mangyari yan dahil yan ay hindi dapat patulan ng ating Pangulo. balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ang korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda, Pakinggan natin ngayon yung vlog dito ni Attorney Rene Bueno, no? Whistleblower or destabilizer, dissecting PBBM ouster prediction. Ayan po ang vlog ni Attorney Rene Bueno. Tingnan natin yung mga legal insights niya rito. At yung kanyang mga opinion legal pagdating po sa mga pahayag na yan nitong si Chavit Singson.
Sa Excel News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon, tutukan natin yung mga naging pahayag ni Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga, no, na idinao sa isang press conference, no? At ramdam natin, no, na nag-uumpisa na ang init ng politika sa ating bansa. Banggaan ng politika ng batas. Dahil sa press conference ni Chavit Singson, talaga namang binanatan niya si BBM. At sinasabi na ito ay isa sa mga mastermind or sangkot doon sa mga flood control scam. So ito ang tatalakayin natin ngayon tungkol doon sa kanyang mga sinabi at yung corresponding legal implications nito. At aralin natin, no? Dahil doon sa ginawa niya kanina sa press conference, lumalabas na parang whistleblower siya ang status niya. At tingnan natin ano ba yung magiging legal consequences nito. Sinabi ni Singson na ang korupsyon sa flood control sa Ilocos Norte ay tip of the iceberg lamang. So may legal implication yan. Bilang isang whistleblower, status niya, sinusubukan ni Singson na gamitin ang katotohanan bilang depensa. Pero tandaan po natin, sa ilalim po ng cyber libel, ang pag-akusa sa isang tao ng krimen, gaya nung sinabi niya na involved sa corruption, ang presidente ay ituturing yan. Yan mukhang may paglabag sa batas na ginawa si Chavit Singson kahapon. Tapos mag-iiyak na naman kayo. Ikakatwiran nyo na naman, sinusupi lang inyong karapatan sa malayang pamamahayag katulad nung nangyari kay Romeo Pocis. Pero ang katotohanan kasi, hindi naman nasusupil ang karapatan natin, yung freedom of speech or expression. Hindi po yan pinipigilan ng ating gobyerno. Nire-regulate po ng ating gobyerno ang karapatan na yan. Na kapag ka ikaw ay lumagpas na doon sa tinatakda ng batas na pinapayagan ang malayang pamamahayag, dapat mapanagot ka. Maliwanag kay Romeo Pocis ang kanyang panawagan na bumaklas ang militar ng suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. At sa aking pananaw, yan po ay paglabag sa batas o inciting to sedition. Ito naman kay Chavit Singson, pag-aakusa ng isang krimen na ginawa daw po ng ating Pangulo. Sa appreciation dito ni Atty. Rene Bueno, mukhang merong cyber libel na naganap. Na may malis o masamang intensyon kung hindi ito mapapatunayan sa korte. Kaya sinabi mo yan sa harapan ng maraming tao sa publiko. Sangkot siya or mastermind siya. Ay, correct ko lang yung sinabi ko, mukhang may libel. Kasi press conference ito Hindi naman necessarily gumamit si Chavit Singson ng information and communication technology para sabihin yung kanyang paninirang puri sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya basically, traditional libel po ito. Maliban kung during that time, ni-livestream niya po ito sa kanyang personal page na Luis Chavit Singson. Tingnan niya natin. Luis Chavit Singson. Kung ni-livestream ito ni Chavit Singson kahapon habang siya po ay nagpe-press conference, katulad nito, meron nga. Tama. Cyber libel ito dahil ginamit niya ang kanyang Facebook page para siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy tayo sa pakikinig kay Atty. Rene Bueno. Sa mga krimen, no, ng pagnanakaw katulad ng flood control scam na yan. Ayan, may legal responsibility siya dyan. Dapat talagang may ebidensya niya. No? Kung talagang sinasabi niyang merong pananagutan ng ating Pangulo. Ngayon, ang problema ito. Dahil sa press conference at social media ni pinadaan ito ni Chavit Singson at hindi sa loob ng isang opisyal na investigasyon. Gaya ng Senate hearing, Senate investigation. Ang masama nito, pag gano'n, hindi siya protektado ng tinatawag na absolute privilege communication. So yung mga inakusahan niya, maaari siyang balikan ng mga kasong kriminal. Bakan siya ng mga taong idinatawit niya sa flood control mess or
scam. Yun ang magiging problema niya. Pagkatapos yung pag-imbita niya sa mga kawatan na magmarcha patungo sa Malacanang at with the intention to destabilize and overthrow the present government, ay may malaki ding legal na implication yan. Matatandaan nyo, noong September 2025, nag-utos ng Malacanang sa Department of Justice na imbestigahan si Singson dahil sa paghimok niya sa mga estudyante at relihiyosong grupo na magsagawa ng revolusyon o yung tinatawag na revolusyon laban sa korupsyon. So dito ay may kulay yun ng inciting to sedition, and it will be aggravated by this situation kaninang umaga na kung saan ay may color of destabilization yung kanyang mga panunusap. Diba? So ano ba yung sedition? So ayon po sa Article 142 ng Revised Penal Code, ang isang tao ay pwedeng makulong kung ang kanyang pananalita ay nag-uudyok sa mga tao na magalit sa gobyerno, maghiganti sa mga opisyal ng gobyerno. At pag yan ay ginawa mo, yung mga bagay na yan, labas sa legal na paraan, gaya nung pagpapatalsik sa Pangulo, sa halip na idaan mo sa legal process of impeachment, delikado yun. Magyayaya ka ng ibang tao, lalo-lalo na kabataan na magmarcha papuntang Malacanang upang mapatalsik ang Pangulo at sinasabi mo pa na sigurado ka matatanggal yan si Pangulo sa kanyang posisyon. No? Sa lalong madaling panahon. Something like that ang kanyang pangungusap kaninang umaga. So, ano naman ang ikinakatwiran ni Chavit Singson at bakit malakas ang kanyang loob na magsalita ng mga ganito? Siyempre, ang depensa palagi ng mga yan, freedom of speech. Freedom of speech, constitutional right. Pero alam niyo po, ayon sa Supreme Court, kapag ang salita ay may clear and present danger, may malinaw na panganib na nanggagaling sa iyong pangungusap, o kaya ito ay magdudulot ng gulo o rebelyon, maaari itong ituring na krimen. At yan po ay hindi na po protektado ng ating saligang batas. Maliwanag ha. Yun ang kasing sinasabi na hindi po absolute o ganap ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag. Ito po ay may hangganan. Kapag tayo po kasi nagsasalita na ng mga bagay-bagay na maaaring sumasaklaw sa karapatan po ng iba o maaaring magbigay ng kapahamakan o pagkakagulo sa ating bansa o sa kapwa natin mga Pilipino, definitely, tapos po yung karapatan natin na yan. Para saan pa ang police power ng ating gobyerno kung hindi i-regulate ang conduct o behavior po natin? Kasi kung wala pong police power, lahat na lang po tayo mag-aakusahan dito. Lahat sasabihin ang mga hindi magagandang bagay o krimen na ginawa di umano para sa ibang tao. O katulad ko, kung ako'y hindi tumitingin sa itinatadhana ng batas, sasabihan ko ito si Chavit Singson ng mga samot-saring akusasyon, mga mapapanirang pananalita laban sa kanya. Pero hindi ko gagawin yon dahil alam ko ang limitasyon ko sa ilalim ng batas. Ang problema sa mga tao na ito, porket akala nila mayaman sila, dating gobernador, dating general, vlogger at kung sino-sino pa, pwede nilang sabihin ang gusto nilang sabihin. Naalala ninyo yung umataking DDS lawyer kay Undersecretary Claire Castro na si Attorney Ahmed Paglinawan? Pinakyu niya si Attorney Claire at pinagbantaan pa? Yun ay paglabag sa batas. Yun, in particular, ay hindi magandang gawi o kilos pananalita ng isang abogado na sa paniniwala ko, pwede po siyang sampahan doon ng disbarment case laban sa kanya, no, para matanggalan siya ng lisensya o at least masuspinde ng Korte Suprema. Anyways mga tol, yan lamang muna ang update natin dito po sa mga pahayag ni Mr. Chavit Singson at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.